Paano kung 65 years old ka na tapos 10 years pa lang ang service mo sa government? Dahil 55 natanggap sa serbisyo or sa trabaho sa gobyerno. Ano po ang matanggap niya sa GSIS at paano malaman na yan lang ang matanggap pag nag-retire na siya? Pero dahil 65 years old na siya at kailangan na niya mag-retire dahil sa age niya po. So, yung 65, yun kasi yung atin po tinatawag na mandatory retirement. No, so kung ito, sa case na ito, buti lang sana kung mayroon kang 1, 2, 3 buwan na kulang para ka magkaroon ng 15 years, pinapayagan po yung extension para makumpleto yung 15 years requirement. Kung maliit lang yung kulang. Pero sa case na ito ay 5 taon yung kulang. So malabo na mapapayagan ka for an extension until 70. So, kung titingnan po natin yung batas na GSIS, of course wala kang pension kasi hindi ka umabot ng 15 years. Kung base na naman natin dyan sa 10 years na service mo. Meron ka makukuha which is equivalent to 10 months of your average monthly compensation in the last 3 years. Ganun po. Pero kung prior to your appointment sa government ay mayroon kang naging contribution with the GSIS, with the SSS. No, nung hindi ka pa pumasok sa GSIS, meron ka na naging contribution sa SSS mo. Dahil ngayon, meron pong batas, ito pong tinatawag na portability law, which is allowed po yun ni GSIS under doon sa mga options ng retirement. Under the portability law, pwede po i-combine yung contribution mo sa SSS at doon sa GSIS para umabot ka ng 15 years, no? Para nang sa ganon, you will be allowed to receive your pension. So kapag ganun po, basta kay hindi po magkapareho yung period, no? Hindi po counted yung period na magkapareho na meron kang payment sa SSS at sa GSIS. Dapat separate period po, no? Kung meron pong yung parang pagsabay nila, iisa lamang yung magiging part ng computation po sa kung ilang buwan. So doon po ay pwede i-combine, tapos pwede ka nang makakatanggap ng pension upon your separation kapag 65 ka na. So at least ganun po ay maganda, no? Kasi tatanggap ka na ng pension. Kung hindi mo yun gagawin at kontento ka na lamang doon sa makukuha mo na cash payment, well, pwede naman po na sa inyo po yung magiging decision. Pero mas maganda po na i-avail niyo yung retirement under the portability law.